Breaking news, asawa ni BP Sara pananagutin ang mga kongresista. Naku po, patay tayo dyan. Delicates ito mga kababayan dahil mga banateros, napuno na. Napuno na talaga ang asawa ni BP Sara Duterte na si Mans Carpio. At ito'y hindi lamang dinaan sa presscon o kaya propaganda tulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ito'y kanyang idinimanda, kinasuhan sa tamang forum which is sa korte at pananagutin ho. At alam nyo dito malaki ang tsansa niya talaga dito na mapakulong itong mga animal na ito. Dahil ang asawa ni BP Sara, kumilos na at nagsampa ng kaso laban sa mga tao'y umano'y gumagamit ng kapangyarihan hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para siraan, guluhin at gawing political weapon ang batas. Nako. Kasi ang tanong natin dito mga kababayan, kung legal ang ginagawa nila, bakit parang pilit na palit ang narrative? Bakit kailangan palitan yung director dyan sa AMLAC? Di ba? Bakit may AMLAC, may BSP, may mga kongresista, tila sabay-sabay ang galawan o para bagang nagkukontsaba? Yun nga sinasabi ni Atty. Mans Carpio, yung asawa ni BP. Parang iisang script ang binabasa. Dito papasok ang malaking tanong, investigasyon ba ito o operasyon para gibain si BP Sara? At ang mas matindi mga banateros, kapag ang mismong mga dapat tagapagtanggol ng batas, which is itong mga kongresista, ang pinaghihinalaan mismong gumagamit nito para sa politika. At hindi ito usapin ng simpleng issue. Ito'y usapin ng pang-aabuso, paninira at posibleng pagtataksil sa mismong batas na sinumpaan nilang protektahan. At always remember, people in the house, kung ito ay applicable kay BP Sara Duterte, kahit kanino pwede nilang gamitin itong logic na ito kung ganun. Kaya tututukan nyo ito hanggang dulo. Kasi pag di ninyo tinutukan ito, kayo ang tututukan ito. Dahil dito natin hihimayin sino nagsasabi ng totoo, sino nagmamalinis at sino mga taksil sa batas na ngayon ay posibleng panagutin. Nako po, malapatay tayo dyan. Ayan. Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong sabihin sa inyong paulit-ulit na aking pong binabasa inyong mga komento at nakakatuwa, nakakataba ng puso dahil marami sa inyo, sabi nyo nga hindi kayo interesado sa politika, ngunit dapat subalit nung kayo'y nakinig kay Banat Bay. Kayo ay naliwanagan at naging interesado sa batas at sa mga politikang nangyayari sa ating bayan. Ayun, maraming salamat. Na-appreciate ko yan yung mga ganyan yung komento na kayo naliliwanagan, kayo ay nabubuhayan ng dugo para sa pagmamahal sa ating bayan sa papanood niyo ng Banat Bay videos o itong ating channel na ating po pinagsusumikapan na hindi lamang po talakayin ang mga issue ngunit ating po itong may paliwanag sa lingwaheng maiintindihan ng ating mga mamamayan. Kung ikaw man ay may pinag-aralan o walang pinag-aralan, ang aking goal po ay paulit-ulit kong ipapaliwanag sa inyo ang mga nangyayaring pagtataksil ng ilang mga government officials natin at para maunawaan natin na tayo ba'y nagbabayad ng tax at nagagampanan nila ang trabaho nila o tangina tayo lang dyan, bayad ng tax. Ay, sorry naman sa pagmumura. Sorry. Kasi bayaran na naman ng tax kaya napapamura na ako . Minsan talaga pag naniningil yung aking tagapaghanda ng aking tax, nabuburyo talaga ako, nabibwisit ako kasi parang bayad tayo ng bayad ng tax, wala namang naibabalik sa atin. Walang serbisyong naibabalik sa mga Pilipino, di ba? Totoo naman di ba? Kawawa tayo Ano nababalik? Yung ayuda. Hindi, totoo, alam mo, tayong mga middle class, I consider myself middle class, tayo mga middle class, trabaho tayo ng trabaho. Tapos, ang nakakatanggap na mga ayuda ay yung mga hindi nagtatrabaho, yung mga tambay, mga nanginginom lang sa labas. Hindi, alam mo, okay lang sana Alam mo, ako, matulungin po tayo sa mga tao
Lalong-lalo na sa mga masisipag na tao. Pero nabibwisit ako, yung bang tayo ay kinakaltasan ng tax, tapos one, binubulsa yung kalahati, yung another one fourth, binubulsa nung kataas-taasang Panginoon nila, at yung one fourth, yun na natitira sa mga tambay, sa mga manginginom sa karsada, sa mga walang trabaho. Nakakairita po yun eh. Hindi kayo, hindi ho ba kayo nairita? Unless, hindi kayo nagbabayad ng tax. Kasi hindi nyo naman mararamdaman pag di kayo nagbabayad ng tax eh. Ako po, umiinit ulo ko every time nagbabayad ng tax eh. Oh, sa totoo lang ever since, nung noon ako nagsimula magbayad ng tax, umiinit ulo ko talaga eh. At kaya ako na-involve sa politika. At nagiging motivasyon ko nga ito na talagang talakayin kung ano ba talaga nangyayari sa pera natin. Dahil hanggang ngayon, kaliwat kanan ng pagnanakaw na nangyayari. Makikita nyo naman yan eh. Hindi lamang po yan sa pangkalahatan o yung natawag na mga malalaking issue tulad ng flood control. Pati sa mga maliliit na bagay, nakawan kaliwat kanan eh, di ba? Eh, ngayon nga lang, di ba, may napansin kayo, meron daw SK, kagawad na didinimanda. Alam mo, ang tagal na niyan, ngayon nyo lang nalaman. Ngayon nyo lang nalaman na marami ng SK ngayon na binubulsa lang ang pera. Ngayon nyo lang nalaman yan. Ang tatanga nyo naman. Imposible kasi. Sa totoo lang kaya ako natatawa dito kay John Bica eh. Kilala nyo si John Bica? Oh. Si John Bica Remulla. Ngayon lang niya nalaman na nagkakaroon na nakawan sa mga SK. Gobernur ka dati. Oh, mataas ang nasa local government ka nun eh. Hindi mo alam? Marami nga dyan, di lang SK, maging mga barangay captain. Oh. Di ba yung mga nanonood na barangay captain dito? Alam nyo yan, pumipitik kayo eh. Alam nyo yan, kasi nga, kaya nga nananalo yung mga walang kakwenta-kwentang politiko dahil sa inyo, mga animal kayo eh. Oh, di ba? Pag hindi nagbigay sa inyo, hindi ninyo ipapaboto sa mga constituent ninyo. Oh, sa totoo lang simula ng korupsyon sa mga barangay captain pa lang. Kaya asahan mo na talagang wala mangyayari sa bayan nato hanggang wala talagang revolusyong magaganap. Revolusyon na hindi ho ito yung kaguluhan. When I say revolution, it's the revolution of the minds and the heart. Okay? In Christian term, it's a reformation. Or masasabi nating ito'y revival in the hearts of people. Kasi hanggang walang revolusyon na gaganap mula sa utak hanggang puso, walang mangyayari sa bayan natin. Ang bayan natin, kaliwat kanan ng nakawan. Mula barangay captain, barangay kagawad, SK, councilor, traffic enforcer, hanggang kababa-babaan eh. Oh, what do you expect? Kasi nagnanakaw yung nasa taas. Naturalmente, yung nasa baba, magnanakaw din yan. Sabi naman nila, unfair. Bakit kailangan may karapatang magnakaw? Kami rin, di ba? At ngayon nga, napagtanto ko rin yung sinabi ni Erice na ang problema ng ating bayan, hindi naman ekonomiya, politika. Politika, tama siya doon. Natumpok niya, ano niya talaga, nasundot niya ika nga. Bakit? Kasi ito, katulad ngun ito ngayon, itong nirereklamo ng kampo ni Mans Carpio, di ba? Na nireklamo yung BSP, tsaka yung AMLAC at ilang kongresista dahil nilabas yung di umanong account. Although sabi naman nung iba, di para na rin inamin ni Mans Carpio na meron siyang perang ganun. Hindi ho nila tiningnan yung reklamo ni Mans Carpio. Bakit? Ang nirereklamo niya, yung paglabas. Hindi naman niya sinabing inaamin niya na tama yung inilabas. Pero the mere fact na maglalabas ka ng something, especially kasi nungalingan pa ilalabas mo, doon pa lang sabit na. Di ba? Impeachment ni VP Sara Duterte to. Bakit pati yung account ng kanyang asawa ay kailangan mong ilabas? Sinasabi nila, conjugal ano daw yun? Property or ownership dahil iisa lang naman daw sila bilang mag-asawa. Still, you have no right na ilabas ang kahit na anong account ng isang pribadong tao. Kasi when you say committing a crime. Ito, malinaw na malinaw to. Hindi mo pa pwedeng sabihin na dahil yung asawa ko nag-commit ng crime dahil pareho kami, iisa kami sa sa batas at iisa kami sa ng mata ng Diyos.
ibig sabihin kriminal na rin ako, 'di ba? So ibig sabihin pwede na rin kalkalin ng lahat ng ginagawa ko. Kung lang ito wala ako sinasabi. Kung may kasalanan naman si Atty. Mans Carpio o meron man siyang ginawa na hindi dapat isama kay BP Sara Duterte. At kung si BP Sara Duterte naman ang inyo iniimbestigahan, ini-impeach, dapat yung kanya lang. Bakit pati yung sa asawa? Anong ginawa ng asawa? Hindi naman pwedeng ganun yun, di ba? So, ito ay napakalinaw sa ating batas. Ang batas ay, ang krimen ay personal. Di ba? Yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Especially when you're talking about account. Kasi meron naman talagang account na joint account. Yan, pwede yan. Joint account, kunwari sinisilip at pinayagan ng korte na silipin ang account ni BP Sara Duterte. Halimbawa lang pinayagan. Yung joint account, okay. Pero hindi dapat kasama yung sa asawa. Hindi dapat ganun yun. Di ba? Ibig sabihin, pribado pa rin yung asawa niya. Panoorin natin itong bahagyang ito na kung saan asawa po ni BP Sara Duterte ay nagdemanda po. Pasok. Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang ginagawang hakbanga ng mister ni VP Sara? Hindi sa mga oras na ito ay naghahain ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio dito sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Kamara. Kabilang sa mga irereklamo sina BSP Governor Eli Remolano Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresistang sina Jervil Luis Tro, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Nagkakaroon sa reklamo na nagkunsabahan umano sila upang ilabas ang confidential bank records na protektado ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Irereklamo rin ang umano'y pag-leak ng AMLAC at House Committee on Justice ng iba't ibang pribadong record ng transaksyon, kabilang ang insurance, time deposits, investments at utility payments. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, iginit ang legal counsel ni Carpio na malinaw na may paglabag dahil private individual daw ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kanya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Kasi ang ginawa naman ng AMLAC yan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niyan, siyempre premature para mag-comment si Atty. Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Hindi, kung babalikan natin sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion suspicious at covered transactions na konektado sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Sa halaga nito, 4.4 billion ang pumasok sa kanilang accounts at 1.5 billion ang lumabas at 791 million ang hindi matukoy kung inflow o outflow. Ayon sa AMLAC, ang suspicious transactions ay may kahina-hinalang pinagmulan o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente habang ang covered transactions ay lagpas 500,000 sa isang araw. Iginiit ni Carpio na napilitan siyang magsampa ng reklamo upang ipagtanggol ng kanyang asawa at banking community at binigyang diin na ang bank records ay mahigpit na confidential. Tinawag din niya ang umano'y paglabas ng impormasyon bilang black propaganda at political harassment laban sa bise at sa kanilang pamilya. Nikki? Camille, meron na rin bang mga naging pahayag itong mga kakasuhan niyang individual? Nikki, sabi niyang bayan Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw nila ang pagsasampa ng kaso. Giit niya walang nilabag ang AMLAC at mga kongresista. Ito rin ang pananaw ni ML Party List Laila De Lima. Anya hindi sakop ng prohibitions ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Kapwa ni Nikaya, Sendanya at De Lima si VP Sara na dumalo sa susunod na impeachment hearing sa April 29. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Ayan na naman yung pipilit nila eh. Hindi ko maintindihan. Ano ito mga ito? Mga frustrated senator siguro ito mga ito. Ulit-ulit na lang, At tatanga talaga eh. Ganito talaga ka eh. Hindi naman po korte yan para paatinin nyo dyan si BP Sara Duterte. Sa impeachment court, yan. Pero yung sinasabi ninyong
Committee on Justice, dyan po ay probable cause pa lang. Dyan pa lang, hinusgahan yun eh. Hindi, linawin natin kasi yan ang paulit-ulit nila sinasabi. Ayaw humarap ka na lang, bla 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 bla. Sandali. Ano sinasabi niyo dyan? Hindi naman korte yan. Hindi naman yan po yung korte na para paharapin niyo dyan si VP Sara Duterte. Doon sa korte yon. Doon ang tamang forum. Pero dyan, hindi. Kaya napakalaking katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo. 'Di ba? Hindi naman yan tama na para kayo na lang ay masunod at sabihin ninyo hindi kailangan umattend ni VP Sara Duterte. Hindi ho ganun. Maling-mali ho yan sa totoo lang. Alam nyo yung inaano ninyo kay VP Sara na ganyan na kesyo takot si VP Sara umarap sa ano. Hindi ho kasi ganun yun. Alam mo, may diskarte pagdating sa mga court proceedings. And in this particular case, even if it's impeachment, it's still a court pagdating sa Senate. Impeachment court nga ang tawag eh. Diyan, probable cause pa lang ang tinitignan. So, ang focus dapat talaga dyan ay yung mga akusasyon. Di ba? Dapat nga, hindi nga akusasyon na idinidetalye o naghahanap kayo ng ebidensya eh. Hindi dapat yan eh. Ang paghahanap nyo ng ebidensya, pag naipasa nyo na yan, kasi dapat ganito gagawin dyan eh. So, titignan kung may probable cause. Mukhang may probable cause nga. Pagbubutahan na ngayon sa lahat ng mga congressman kung i-impeach na ba si VP Sara Duterte. Pag impeach na sa kanya, impeach na tawag dun eh. At nadala na sa Senado, forthwith agad-agad kailangan respondihan ng Senado at dapat silang mag-ano na kagad as impeachment court. Doon sa impeachment court, kayo, mga mambabatas na kayo ang tatayong prosecutor. 'Di ba? Kayo yung maghanap na kayo ng mga ebidensya ninyo na susuportahan ninyo yung impeachment. Hindi yung ngayon naghahanap kayo tapos ihaharap nyo dyan. Pagkaharap nyo dyan, bawal naman i-cross-examine ng abogado ni VP Sara Duterte, bawal naman na i-discuss o pabulaanan. Pero gusto ninyong umattend si VP Sara Duterte. Gusto nyo lang mag-isa siya at mapahiya siya sa publiko. Yun yung inyong layunin. Di ba? Yan ang inyong goal. Ipahiya lang si VP Sara Duterte para kung umattend siya dyan. Hindi naman utanga si VP Sara Duterte katulad ng iba sa inyo. Hindi utanga yun. Napakaraming abogado nun. Hindi kasi ganito eh. It's so unfair. Imaginein mo how many people are being was impeached nung panahon, noon pa. Di ba? Nandiyan si Erap, nandiyan si Corona. Pinaharap ba dyan? Alam ko hindi eh. Hindi siya pinili tumarap dyan. Doon sa impeachment court sa Senate, doon. Kasi yun na yung korte. Di ba? As a matter of fact, even sa court sa atin sa Pilipinas, meron niyang trial by absentia. Alam niyo yun? Di niyo rin alam yun, di ba? Pwede ngang hindi nandun ang inaakusa. At ang naandoon lamang ay yung kanyang abogado. It could happen. Kaya nga, di ba, meron pang issue na may possibility daw na hindi umattend si VP Sara Duterte at karapatan din daw niya yun doon sa Senado paging naging impeachment court. Dito pa nga lang gusto nyo nang umattend siya pero hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng magtanong, hindi niya pwedeng idepensa yung sarili niya. Bakit nyo pa pinatin? Mga animal kayo. Mga gunggong pala kayo Mga pinaghalo kayong mga walang alam Halatang-halatang politika ang inyong habol dito sa pagpapa-attend kay VP Sara Duterte, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
walang pinipili kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at